Sobrang ganda nung flatland po talaga yung buong Iloilo, mga ka-organic. So karamihan po talaga rito mga farmers, pero lahat sila mga ka-organic, monocropping po yung pamamaraan ng kanilang pagtatanim. O konti lang po yung mga organic farmers dito, mga ka-organic. Sa ulap mga ka-organic. Ayan, nasa taas na kami mga ka-organic. Wala na tayong makikita. Nalampasan na po namin yung high in the sky. Wala tayong makikita mga ka-organic. Yun, sea of clouds mga ka-organic. Diba? Sea of clouds. Ayan mga ka-organic. Yan po yung view natin. Kaya nasa tabi po tayo ng bintana mga ka-organic. So ganito po ako lagi mga ka-organic kapag magbibiyahe. Nasa tabi po talaga ako ng bintana. Kasi gusto ko pong napagmamasdan, nakikita ko po yung kalupaan sa baba, kung ano po bang itsura nila. Mostly po dito sa Iloilo, kalbo na po siya mga ka-organic. Kasi po lahat po rito karamihan mga farmers. So nakikita nyo naman, konti na lang po yung mga green. Ladies and gentlemen, due to the limited time of our flight, we won't be rolling out our food items on board. However, our cabin crew will roll out with their menu cards. If you wish to order, please do not hesitate to approach any of our cabin crews. Thank you. Mga ka-organic, 45 minutes lang po mula Iloilo papunta sa Puerto Princesa. So mabilis na bilis lang po yung biyahe mga ka-organic. Sa tingin ko po mga 9:20 or less than 9:20 po, nandun na po kami sa Puerto Princesa mga ka-organic. Nasa pang-pitong row tayo mga ka-organic. Hindi po masyado malayo. Yung sa dulo, konti lang po yung sakay ng aeroplano mga ka-organic. Konti lang mga ka-organic. Wala masyadong sakay mga ka-organic. Madalang lang po kasi pumunta ng Puerto Princesa ngayon, nagagaling ng Iloilo. Kaya halos madalas napakakunti lang po talaga ng pasaheros.
marami rin mga ano dito, mga organic sa buong Panay. Marami rin po rito rice terraces. Kung akala po nila ay sa north lang mayroong rice Good morning, terraces, everyone. dito po Welcome sa to the Panay most awaited marami part rito of mga every Cebu organic. Pacific flight, which is our fun games. Our fun games for today is called Show Me, and all you must do is raise the item that you are looking for. And the first person or passenger who will do so will win this prize from Cebu Pacific. Alright, for my first Show Me item, can you show me or raise this item that we're looking for? Show me a Cebu Pacific boarding pass na printed. Printed po. Alright, congratulations to our first winner. For my second Show Me item, can you show us a new 500 peso bill? Meron po tayong pasahero na meron bagong 500 peso. Oh, possible winner here in the forward section. Organic, may pag-ibig. Alright, congratulations to our winner. For my last Show Me item, can you show me your passport? Possible winner in the back section. Alright, congratulations to all of our winners. Sit back, relax, and enjoy the rest of our flight. And now, ladies and gentlemen, I'd like to invite you to lend a helping hand from the comfort of your seat as you now pass use of change for good donation bag. Your every contribution will go to USS program for education, health and nutrition, protection, and support in emergencies. Wala na naman po tayo makita mga ka-organic. Nasa Sea of Clouds na naman po tayo. Na po tayo makipag-participate doon sa games. Ayun, mga ka-organic. Literal na Sea of Clouds. Diba? Sea of Clouds yun mga ka-organic. Ang hirap mag-aeroplano mga ka-organic kapag may sipon kasi napakasakit sa tenga. Diba? Mataas pa to sa Mount Apo. 45 minutes lang mga ka-organic. Nasa ano na po tayo, Puerto Princesa mga ka-organic. Mga organic, kalbong-kalbo na, grabe. Hindi ko na po alam kung ano nakakasakop dito mga ka-organic. Sa tingin ko po ay Negros na po itong part na to. Ito kasi may airport din po dun mga ka-organic ngayon sa mga. Airport din po sila doon. Maliit lang na airport. Pakaulad po siya ka-organic. Karagatan. Yun, mayroon ng ulap mga organic. Mayroong ulap sa baba, mayroon din sa taas. Kasi grabe. Sea of Clouds. Sa tinga, kargan.
farming using the organic method at ang pamamaraan din po ng permacultura at ang biodiversity composting, mga ka-organic. Marami po akong gustong i-share na knowledge sa ating mga kapwa ka-organic. Sana po pinagdadasal ko na sana dumami yung mga nag-organic nang sa ganun maging healthy na po yung mga kapwa natin Pilipino. Maitigil na rin po yung paggamit ng chemical sa pamamagitan ng pag-spray kung ano man po yung mga chemical na ginagamit nila sa ating mga pananim. Kasi sa totoo lang po, doon po nang gagaling yung sakit. Doon po kumikita yung malalaking kumpanya. Hindi lang po yung gumagawa ng mga fertilizer, mga chemical, hindi pati na rin po yung hospital kasi kumikita po sila sa mga taong kasakit, mga ka-organic. So sana po mamulat na po yung mga kapwa natin mga Pilipino na magtanim kahit sa backyard lang sa pamamagitan ng organic at permaculture farming. Nang sa ganun po maibigay po natin yung sustansyang nararapat para po sa ating pamilya, kaibigan, kaaway, kapitbahay, kahit sino po man, hindi po tayo magkaroon ng guilt feelings na tayo po ay nagpapakain at tumutulong sa mga tao para magkaroon po sila ng mga sakit, mga ka-organic. So sa grupo po namin, pinupush po talaga namin yung organic farming. Although ang organic farming po talaga is hindi po siya ganun kadali at nakagaya ng chemical at ordinaryong pamamaraan, yung monocropping na ginagawa ng ating mga kababayan na sanay po kasi sila ng monocropping. Pero kung ating pong upusisain na maigi, mas masarap po kumain ng sustansyang gulay kahit na marami pang butas-butas o maraming pinagdaanan na kinain ng mga insekto, ng mga uod. Mas masustansya pa rin po ito, healthy, kasi alam po natin na organic po yung pamamaraan at hindi po tayo gumagamit ng chemical. Kagaya nga po nung sinasabi ko, sa aming tahanan meron po akong maliit na espasyo pero ginamit ko po siya at ako po ay nagpa-practice ng vertical gardening sa pamamagitan po ng permacultura technique, biodiversity composting. Ginagamit din po namin lahat ng mga brown, green na nasa aming paligid, mga kahoy, dumi ng hayop, maliban lang po sa dumi ng pusa at ng aso. Yung aking ginipig po, mga organic, isa din po yun sa maganda kong ginagamit na pang compost. At siya po ang aking katuwang. Meron din po tayong African giant snail, meron din po tayong black soldier fly, mga organic, meron din po tayong African nightcrawler, at marami po tayong katuwang na nasa ating kapaligiran na kung tutuusin, mga ka-organic, hindi po natin kailangan ng maraming trabador o mga malalaking gamit na kagamitan na ginagamit ngayon sa agrikultura. Kasi po yung nature kaya po niyang mag-provide ng mga makakatuwang natin. Wow, mga ka-organic, napakaganda ng sea of clouds, nakakatuwa. Mga ka-organic, huwag po kayong magsasawa manood, mag-like and subscribe, at para po ma-share naman po natin yung ating konting knowledge sa ating mga kapwa magsasaka na gumagamit na organico. Maraming salamat po, mga ka-organic. Hindi ko na po siguro tatapusin hanggang sa kami po ay makarating doon. Medyo malay na po yung aking kamay, pero 45 minutes lang naman po siguro, no? Hindi madali lang. Nakaka-ano pa lang po ako, 19 minutos. At nakakatuwa pong pagmasdan na may isang taon na rin po akong hindi nakakapagbundok, mga ka-organic, kaya hindi na rin po ako masyadong nakakita ng sea of clouds.
Ngayon na lang po ulit, maraming salamat sa aking kaibigan na si Todd Thompson, kasi si Todd Thompson po ay isa sa mga nag-sponsor sa akin para magkaroon ng maraming kaalaman patungkol sa natural building gamit po yung dayami, sand, clay, tubig. Yun lang po ang talagang kailangan para makapagtayo po tayo ng ating tahanan. East of Puerto Princesa, and about to start our descent in about 2 to 3 minutes from now. Our expected touchdown time is 7 minutes past the hour. Bilis ng biyahe mga ka-organic. 42 minutes past the hour of 8 for convenience. So, ang sabi po kanina ng ating piloto, 45 minutes. With this calm on the ground, and parang 30 minutes pa lang. temperature of 25 degrees. We expect slightly rain over Puerto Princesa. Once again, in behalf of Captain John McCartney, this is your first officer Marlon, and the rest of the crew, Tristan, Johan, Sess, and Ali, I'd like to thank you for flying with us and hope to be of your service to you again in your future flight. Maraming salamat po. Shout out mga ka-organic sa aming Facebook group sa Gardening Food the Philippines. Karamihan po ng mga nasa grupo namin mga ka-organic ay talagang nagpa-practice po ng organic na technique. Kami po sa aming grupo ay nag-share po kami ng aming mga idea para nung sa ganun ay matulungan po yung mga bagong mga farmers. Ako naman po mga ka-organic ay hindi po nawawalan ng pag-asa na darating yung panahon ay magagamit po natin yung hemp. Kasi ang pinupush ko po talaga ay magamit po natin at mapakinabangan yung hemp na halaman. Nung sa ganun eh makita po natin yung kagandahan, yung tibay, yung hindi mo kailangan magkaroon ng maraming pera, kahit maliit lang po na gastos, mapagpagawa ng matibay, maayos at magandang tahanan na maaari mong ipamana sa iyong mga darating na mga pamilya, anak o kanino mo man gustong ipamana. Mga organic kasi alam niyo po yung hemp ay sobrang dami po niyang kapakinabangan sa atin dito po sa mundong ibabaw. Ang halaman po na hemp carbon sequester na tinatawag, kumbaga po ay so yung sobrang carbon na nasa ating himpapawid sa ating environment kinukuha po niya at ini-store po niya sa kanyang katawan na kung tutukusin ay nakakatulong para po nung sa ganun manumbalik yung dating sigla ng ating mga lupa. Sa totoo lang po, kung Pilipinas mga organic halos lulong sa chemical na paggamit ng mga pestisidyo. Isa rin po ito sa mga nakakatulong na factor kung bakit po ang ating tinatawag na climate change o global warming, sapagkat yung pagsasaka po na kanilang ginagamit mga ka-organic na pamamaraan ay monocropping. So pagkatapos po ng isang taniman, hahayaan na po nila yung lupa na nakabuyangyang at bubungkalin na naman po nila, at sa pamagitan po ng kanilang ginagawang pagbubungkal, namamatay po yung mga microbes na sana'y nakakatulong sa ating mga farmers mga organic. So ganun po yung nangyayari sa Pilipinas ngayon, dahil nga po ang gusto po ng ating mga farmers ay mabilisan, magandang tingnan yung kanilang mga pananim, pero hindi po healthy. Kung hindi ka po marunong, talagang magkakasakit ka kasi hindi mo akalain na ganun pala ka daming chemical na ini-spray sa Ladies and gentlemen, the seatbelt sign is on due to turbulence. We advise all passengers to please remain seated with your seatbelt securely fastened. Thank you. Isa po sa factor kung bakit nagkakaroon ng maraming sakit na cancer at kung ano-ano pa dahil po sa mga chemical na ini-spray. Noong unang panahon po kung bakit mahaba yung buhay ng mga tao,
Dahil mga ka-organic, hindi po sila gumagamit ng chemical na spray nung unang panahon, kaya po mahaba ang buhay ng ating mga ninuno at wala pong masyadong sakit. Ngayon mga ka-organic, sobrang dami na pong chemical na kung ano-anong ini-spray. May makita lang sila ng mga aphids o bugs or anumang ano na sumisira ng kanilang mga pananim, sasabihan na nila agad na mag-spray ka ng ganito, maglagay ka ng ganito, chemical fertilizer, mga organic. Pero nakakasama po, nakakalungkot na ganun po agad yung solusyon na ginagawa ng ating mga kababayan. Yung ating mga gulay ngayon sobrang makikintab, magaganda mga ka-organic, pero sa totoo lang yung sustansya hindi mo na po siya maasahan kasi nga bugbog na po siya sa chemical fertilizer mga ka-organic. Kaya sa aming grupo pinupush po namin talaga na kung gusto po nating maging healthy, magtanim po tayo sa ating bakuran, gumamit tayo ng mga recycled PET bottles. Nakakatuwang din po tayo ng ating planeta na mabawasan yung mga plastic na nasa ating kapaligiran. Na kung pwede natin i-recycle yung mga PET bottles, magamit na pagtaniman, pwede po, basta't magkaroon lang po tayo ng matabang lupa mga ka-organic. Sa pagtatanim po kasi hindi naman mabilisan mga ka-organic kailangan po unang-una natin gawin is soil preparation. So magpe-prepare po muna natin yung ating lupa, bigyan natin ng mga organikong mga pataba kagaya ng mga bulok na dahon, mga green na dahon na pwede natin i-compost, ang swamp fertilizer din po, at nasa ating paligid pwede nating pakinabangan. Hindi lamang po tayo dapat umasa sa chemical kasi ibinigay po ng ating Poong May Kapal lahat ng halaman na nasa ating kapaligiran para mapakinabangan mga ka-organic. Subalit nga po dahil nga po sa mabilis na pag-unlad ng ating bansa, mas pinipili po nila ngayon na gumamit ng mga chemical para nang sa ganon ma-please po nila lahat ng mamimili at maging magmukhang maganda sa paningin ng ating mamimili, na kung hindi ka magiging mitikuloso sa iyong mga kinakain at iyong binibili, ay sisiguraduhin ko sa iyo na darating ang panahon magkakaroon ka ng sakit nang hindi mo namamalayan. So tanging paraan lang po ay mag-organic farming tayo mga ka-organic, at nang sa ganun ay mabigyan po natin ng sapat na sustansya yung ating pamilya, kaibigan, kaaway, kakampi o sino man yan, ma-share po natin yung sarap ng organikong halaman, fruit bearing trees, gulay, kung ano-ano pa. Kasi po yung chemical, sa totoo lang, kapag in-spray mo yan, akala mo tapos na, pero hindi, nasa hangin na po siya. So yung ating mga bees, mga pollinator natin, yung ating mga fruit fly, namamatay po sila dahil po sa mga chemical, mga organic. Kaya po sana dumami po at magising yung ating Department of Agriculture na ituro po mga ka-organic yung organikong pamamaraan ng pagpa-farming. Hindi naman po natin kailangang biglain yung halaman para tumubo po siya ng maganda at isprayhan mo ng chemical, sapagkat ang halaman, kung ang kanyang pinagtaniman ay sagana sa nutrients, mismong lupa na po mag-aalaga sa ating mga pananim mga ka-organic. Hindi na po tayo mamumblema. Kailangan lang po nating patabain yung ating halaman ng ating lupa, nang sa ganun pag tayo po nagtanim mga ka-organic, talaga pong may panlaban sila. At hindi naman po natin kailangang kalabanin yung mga peste na tinatawag nila, dahil hindi naman yung peste mga ka-organic. Lahat po ay may kanya-kanyang ginagampanan sa ating biodiversity o sa ating buhay, na
sa ating kapaligiran. Once again, Wala the pong seatbelt peste sign na is on. nabubuhay. Due to turbulence, we advise all Talagang passengers to please nag-greed lang remain po yung seated mga farmers. with your seatbelt securely fastened. Thank you. Tingnan nyo po yung nangyayari sa Nueva Ecija dahil po sa sobrang paggamit nila ng chemical mga ka-organic, sa sobrang nilang pag-spray, inaatake po sila ngayon ng borer na talagang yung kanilang sibuyasan ay nasisira po mga ka-organic. Kasi nga po yung kanilang mga lupa sobra na po yung acidity at saka wala pong nutrients kasi yung kanilang pamamaraan, yung paulit-ulit na pagbubungkal parang chronic disease na tinatawag mga ka-organic. Kumbaga yung katawan mo pag paulit-ulit mong bigyan ng alak, sigarilyo, stress o kung ano man hindi ka po gagaling kung may sakit ka. Hindi po ba mga ka-organic? Ganun din po sa lupa. Kaya nga po tinuturo po namin sa grupo namin na no tilt kung tinatawag po namin. Hindi po kami nagbubungkal mga ka-organic kasi kapag binubungkal mo po yung lupa mga ka-organic, namamatay po yung mga mikrobyo na pwedeng makatulong sa ating mga pananim na siya dapat nating katuwang para magbantay ng ating mga pananim. Sa totoo lang, sobrang daming mikrobyo sa ilalim ng lupa na dahil sa ginagawang monocropping ng ating mga farmers namamatay po sila mga organic at hindi na po sila nakakasurvive kasi iniiwan po silang nakaboyang-yang ng ating mga monocroppers, mga farmers. Hindi ko po sila masisi sapagkat hanggat din po nilang guminawa magkaroon ng maraming harvest, pero sana po maisip nila na hindi po maganda yung dinudulot na chemical sa ating mga katawan, mga ka-organic. Kasi sa totoo lang kahit ilang porsyento lang po ng chemical, sabihin natin 0.001 na chemical na nandun sa ating mga gulay, kung paulit-ulit naman po tayong kakain ng gulay na yun sa tanang buhay natin, siguradong sa ating pagtanda at tatamasahin po natin yung sakit na galing dun sa chemical na yun. At imbis na malakas po tayo at mga kalaban, hindi po tayo sapagkat yung chemical po nasa loob na po ng ating katawan. Mga ka-organic, maraming salamat sa pakikinig at panonood sa aking video. Please like and subscribe para na rin po sa ating mga kapwa organic farmers. Tulad po ng sinabi ko, gusto ko pong magturo ng organic ng pamamaraan at natural building kasi po ang dami nating sinusunog na rice straw na pwedeng mapakinabangan para makagawa ng isang matibay na tahanan. So ipopost ko po sa aking YouTube account mga ka-organic yung workshop na gaganapin namin dito sa Puerto Princesa, nang sa ganun po ay meron po tayong matutunan na kahit pa paano. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig at walang sawang panunood mga ka-organic. Hanggang sa susunod po muli na video mga ka-organic. Pagpasensyahan nyo na po at wala po tayong nakita ngayon na medyo magandang view mga ka-organic. Nasa puro sea of clouds po talaga ngayon dahil gawa ng ato po yata dahil sa amihan. Hindi ko po maipaliwanag pero napakaganda, nakakatawa. Pababa na po kami mga ka-organic. Nakita nyo naman po ang bilis ng biyahe, sobrang bilis. Hindi mo akalain na within 30 to 45 minutes andito na kami sa Puerto Princesa mga ka-organic. So bukas po hanggang sa February 14 ang aming training workshop at I'll keep you updated mga ka-organic. Lahat po ay ipopost ko po sa aking YouTube page. At nung makita nyo naman po kung ano po yung pinagkakaabala natin habang tayo po ay wala sa garden natin mga ka-organic. Biniling ko na po sa aking asawa kung ano ang dapat gagawin doon sa mga kamatis, sa mga kalabasa natin na malapit na pong i-harvest kasi sa tansya ko po yung kamatis po na mga
nasa bahay, pahinog na po siya mga ka-organic, at yung aking kalabasa malapit na rin po siya ma-harvest. So ang plano ko po dun, yung iba pong harvest ipapamigay ko po sa aking mga kapitbahay, mga kaibigan, at nang sa ganun makatulong naman po tayo kahit sa maliit na pamamaraan. Maraming salamat. Padayon tayo mga ka-organic. God bless po sa ating lahat. Lagi po nating tatandaan na ang ating pinakamahalagang kayamanan ay ang ating kalusugan, at ang ating pinakamalaking kalaban ay ang chemical na nasa ating environment sa ngayon. So matuto po tayo magtanim kahit pa paano meron po tayong ma-harvest, at hindi po tayo umasa sa supermarket, kasi minomonopolize na po tayo mga ka-organic, ano? So lahat po ng pagkain natin ngayon nasa supermarket na po, mga dilata, kung ano-ano pa na halos nilalagay na po nila sa lahat, at napakaraming preservative. So ganun po ulit mga ka-organic. Sa susunod kami po yata pababa na mga ka-organic. Ako po ay natutuwa sa workshop na ito, kasi po ang magbe-benefits nito mga ka-organic ay yung mga Palaweños na mga kabataan. Gagawa po kami ng isang maliit na eskwelahan sa Puerto Princesa na siyang magiging school ng mga bata. Sana po tumagal po siya mga ka-organic, at makita po natin, at sana makita rin po ng ating gobyerno kung gaano kahalaga yung pagtatayo ng natural building gamit po yung mga natural na mga materials na nasa ating paligid mga ka-organic. Sabi ko nga po, sinusunog lang po dito sa probinsya yung dayami na pinag-iikan. Sobrang daming sinusunog, at kapag nagsunog po tayo nakakadagdag po ng carbon sa ating kapaligiran, usok na siyang sumisira sa ating ozone layer mga ka-organic. So sana nga po maaprobahan ng ating gobyerno na yung natural building technique, gamit lamang yung dayami, clay, buhangin at tubig, nang kahit walang semento ay kayang magtayo ng bahay na matibay. Dahil sa Africa, Japan at sa ibang bansa po sa Europa meron na pong mga nakapagtayo ng bahay na gamit lamang po yung apat na mga materials na ito na napaka-abundant dito sa Pilipinas mga ka-organic. As in talagang sagana, lalong lalo na po sa probinsya, na yung ibang bahay napakadaling masira, kasi nga po yung kanilang ginagamit usually kawayan lang po, pero kapag pinag-combine po natin yung dayami, clay, kawayan at saka sand na galing sa river, wag lang po yung sand mga ka-organic na nasa dagat, sapagkat hindi po siya magiging ganong katibay mga ka-organic. So mas maganda po yung sand na nanggagaling sa river, kung malapit po kayo sa river mga ka-organic. So maraming salamat ulit sa lahat po ng subscriber ko. Huwag po kayo magsasawang manood, like, mag-comment po kayo. Pwede po nating shoutout kung saan, taga saan man po kayo mga ka-organic. At sa susunod po na video, bukas po ang simula ng ating workshop na gaganapin, at atin pong isisigaw yung ating mga kababayan na nais magpasigaw ng kanilang mga pangalan. At sendan nyo po ako ng inyong mga video na maliliit na inyong garden mga ka-organic. So sabi ko nga po sa inyo, kahit gaano kaliit yan, basta't meron kang focus, may paraan para magkaroon ka ng harvest. Magtanim po tayo ng mga fast growing na kaya po nating harvest within 2 to 3 weeks mga ka-organic. Kasi nandiyan naman po sa ating mga libro ng pagtatanim, meron po tayong mga fast growing, meron po tayong pangmatagalan, at meron din po tayong tinatawag na plant and forget, na kahit hindi po masyadong alagaan, darating po yung panahon na makakapag-harvest po tayo mga ka-organic. So
Nandirito na po kami sa Puerto Princesa. Sa tingin ko po mga ka-organic, pababa na po kami ngayon. Medyo natatanaw ko na po yung dagat mga ka-organic, ano. Ito po, mukhang makulimlim po yung ating pupuntahan mga ka-organic. Sana lang hindi umulan para hindi kami ginawin habang nagwo-workshop para matapos po. Kasi 1 week lang po yung ano namin na workshop na gaganapin. Ang target namin mga ka-organic matapos po yun. Nang sa ganun wala na po kaming balikan na gagawin. Ito po mga ka-organic, dahil nyo naman umuulan. Hindi ko po alam kung ulan o hamog lang mga ka-organic. Pababa na po tayo. Ako po 39 minutos 40 minutos na po sa ating video mga ka-organic. Wow. Kung yung inalisan natin mga ka-organic medyo may araw dito, sobrang kulimlim. Mabuti na lang nagdala ako ng hammock, tarp, cooking set. Kompleto po ako mga ka-organic na pang outdoor natin para nang sa ganun hindi po tayo mabokya kahit hindi tayo makalabas dun sa ating pag-iistihan. Kompleto po tayo ng ating gagamitin mga ka-organic. Ito po, pababa na po kami mga ka-organic. Kami crew landing station. Lapit na po, maglaland na po kami. Hamog lang po pala yun mga ka-organic. Alright, 41 minutos sa Himpapawid. Mga ka-organic pababa na tayo sa Puerto Princesa. Organic, andito na tayo. Mga organic, ayun na. Isda mga ka-organic. Kitang kita na po yung mga mangingisda mga ka-organic. Nakakatuwa. Ayun mga ka-organic, pababa na po tayo. GFFP sa Gardening Food for the Philippines group. Go organic lang po tayo. Kung kayo po may mga katanungan, message nyo lang po yung ating mga admin. Wow, sobrang linaw ng dagat nila ka-organic. Nakakatuwa, grabe. Hindi talaga nakakasawa magpabalik-balik dito sa Puerto. Touchdown. Boom. Organic, nandito na po tayo sa Puerto Princesa Airport.
Good morning, everyone. Cebu Pacific welcomes you to Puerto Princesa Airport. Yes. And for everyone's information, we're pleased to announce that we have just landed 20 minutes ahead of our scheduled time of arrival. Oh yeah. Napaaga kami ng 20 minutes And on behalf of the entire Cebu Pacific team and our flight deck crew, Captain Bacani and First Officer Rodriguez, together with your cabin crew, Tristan, Maraming salamat sa Cez, Joanne, and Ali, we would like to thank you for flying with us. Organic yung ating kasama. It was a pleasure having you all on board and do hope to fly you some more fun in the future. Sila kuya Once again, nagpunta thank lang you dito everyone for sa flying with Puerto Cebu Princesa Pacific. para maglechon. Maglilechon lang sila kuya. Uuwi rin yung mga yan bukas. Kuya, saan nga po kayo sa pupunta? Sa Nara? Kuya, okay lang ipopost ko kasi may YouTube account ko kasi ako eh. Okay lang. Once again, we ask you to keep your clean and tidy, kindly clear your seat pockets of any remaining litter, and please bring this with you as you leave your seats. You may dispose this in the bins near the exits. Receive your cooperation in ensuring that no litter is left behind inside the aircraft. Maglilechon And in a lang short sila while, your kuya. cabin crew will stand up momentarily to do a safety-related procedure. Please remain seated with your seatbelt securely fastened. Thank you. Maraming salamat mga ka-organic. Please like and subscribe. Subscribe po tayo. Like and share. Sa susunod na video ulit mga ka-organic. Paalam. Padayon.